niyo ng Panginoon sa lugar na maraming mga bagay-bagay na makukuha siya or sa mga bagay-bagay na andun lahat ng pangailangan niya. Ang Lord binigyan ng milagro or panalangin si Isaac sa lugar na walang-wala. Amen. So kung tayo mapapaisip tayo na hindi na ako magsisimba kasi ito, maraming kapag Sunday, maraming mga bibili or maraming customer. Amen. Kumbaga, ipinagpalit yung gawain ng Panginoon para sa pagnenegosyo. Pinagpalit yung gawain ng Panginoon para sa pagtatrabaho. Kasi doon yung pangangailangan nila. Doon nila makukuha yung pangangailangan nila sa pang-araw-araw. Andun yung pera, andun yung pambili ng bigas, andun yung pambili ng ulam, andun yung pangkakain sa mga anak. Yes. Amen, family? Amen. Amen. Praise the Lord. So, hindi po yan gano'n. At the moment doon mo nakita yung karamihan ng pera na pang-kailanganin mo sa pang-araw-araw mo is doon na na. Hindi ka na babalik sa Panginoon o hindi ka na magpapakita sa Panginoon o hindi ka na magsisimba sa gawain ng Panginoon. Hindi po yan. Hindi po yan ganun kadali. Even kami mga servant of God, wala kami mga trabaho, alam niyo po yan. Full-time ministry po kami. Amen. Nagkikita tayo tuwing Linggo, tuwing Tuesday, kila nanay, tuwing Friday, kila nanay, kila tatay, doon sa 13. So wala po kami trabaho. Ang gawain lang po namin, bahay, ministry, visitation, yan lang po yung gawain po namin. Pero bakit napo-provide po yung pangangailangan po namin? Na dapat kung tutuusin sa mga edad namin ngayon, nagtatrabaho na kami. Na dapat sa mga edad namin ngayon, tumutulong na kami sa magulang namin. Amen. Pero ano nangyari? Mas pinili namin na mag-serve sa Panginoon. Kasi the moment na kami yung gumawa para sa mga pangangailangan namin na sarili or para sa pangangailangan ng pamilya namin, wala talagang kasiyahan doon. Kahit anong dami ng sasahuhin mo dyan, kahit anong dami ng makain mo dyan, pero wala din yung presensya ng Panginoon, I tell you, hindi ka magiging masaya. Hindi naman sa magiging masaya ka naman pero panandalian lang. Amen? Kumbaga, lagi namin sinasabi dito sa pera, wala doon ang tunay na kaligayahan. Wala doon makikita ang tunay na kapayapaan. Wala doon makikita ang tunay na kagalakan. Saan makikita yan? The moment, yes, the moment na mag-serve ka sa Panginoon. The moment na a-attend ka ng gawain ng Panginoon. Kasi the moment na maglalayo ka o mag-depart ka sa tamang connection mo, andyan yung kasakitan, karamdaman, kawalan, kahirapan, nandyan po yan. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. Kaya family, tuloy tayo. Lalo na po sa mga huling araw po na to, wag po tayo mag-depart sa tamang connection na kinulikan po natin ngayon. Kasi maraming connection kung tutuusin. Pero hindi lahat ng connection, right connection. Maraming connection na akala mo right, pero in the end, wrong connection. Dadalhin ka sa mga bagay-bagay na panandalian lang. Dadalhin ka sa mga bagay-bagay na pasamantala lang. In the end, hindi mo rin makakinabangan. In the end, masasayang lang lahat. Saan ka pa? Wrong connection or right connection? Sa right connection, andyan man yung mga sitwasyon, pero the moment na pasalamatan mo, andyan yung panalangin na kasunod niyan. Amen. Pero sa wrong connection, andyan agad yung kasiyahan, andyan lahat ng pangangailangan mo, dadamputin mo na lang, pero in the end, walang saysay lahat. Wala doon yung kapayapaan mo. Kung naghahanap ka ng peace, marami ngayon na maraming pera, walang peace. Amen. Marami ngayon na maraming sweldo, pero ubus agad. Amen. Diba? Sahod ng sahod every 15 of the month, in the end of the month. Pero walang peace. Amen. Amen. Kasi ang dami yung bayarin. Kakatanggap mo pa lang ng sahod mo, pero parang yung sahod mo may pakpak. Parang lumilipad ang yung sahod mo. Amen. Kaya in the end, wala pa rin kapayapaan, magulo ka rin yung pamilya, wala pa rin pagkakaintindihan yung pamilya, kasi wala talaga doon sa pera yung tunay na kagalakan. Wala doon yung tunay na peace, kundi nasa presensya ng Panginoon. At masasalita ng Panginoon. And the moment na tatayuan po natin yan, grabe, yung promotion na inaansay mo, matatanggap mo. Kung sa trabaho nga, hindi mo agad-agad matatanggap yung promotion na yan. Abutin ka pa ng ilang taon bago ka pa
ng promotion. Minsan nga, yung 13-month pay, hindi mo ba yan matatanggap? Amen. Amen. Oh, hindi mo yan matatanggap, hindi pa yan sigurado. Dito sa Panginoon, araw-araw kang protektado. Araw-araw kang pagpapalain. Araw-araw kang iingatan. Kasama ko yung pamilya mo sa benepisyo na yan. Doon sa trabaho. Di ba may mga beneficiary sa trabaho? Isa lang doon, ang pwede doon. May susulat mo, yun lang yung pwede makatanggap ng benepisyo. Pero dito, the moment na mag-serve ka sa Lord, lahat ng benepisyo na matatanggap ng pamilya mo. Amen. Sure po yan. Amen, family? Amen. Saan ka ba? Praise the Lord. Saan ka ba? Balakpakan natin si Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ayan. Thank you, Jesus. So, ayan, yun po yung buhay din sa ako. Paano po siya pinalanginan ng Panginoon. Kaya kung tayo gusto natin makatanggap ng malaking promotion sa mga buhay po natin, manatili po tayo. Sunod po tayo ano po yung mga teaching ng mga servant of God. Amen. Amen? Kasi yung mga teaching po namin dito ni Pastor is mga teaching din po ito ni Prophet and the Prophetess. Amen. Kaya sure po kayo na hindi po kayo mapapahama. Amen. Sure po kayo na kapag sumunod kayo sa mga teaching na to, hindi po kayo or hindi kayo magkakaroon ng pag-aalinlangan na bakit sinunod ko pa to? Na bakit kasi ginawa ko pa yun? Kasi itong mga teaching na to, naka-align po sa salita ng Panginoon. At guided po ito ng Panginoon. Hindi po ito basta-basta pinuha kung saan-saan. Lahat po ito nanggaling sa salita ng Panginoon. E sabi nga po, the moment that you know the truth and the truth will set you free from sickness, poverty, calamity, disgrasya, untimely death. The moment na alam mo ang katotohanan, malaya ka. Amen. Amen. Katulad ni tatay, yan, nabanggit ni Pastor kanina. Kung hindi nga alam ni tatay yung katotohanan sa salita ng Panginoon, sure po, magpapadala talaga sa ospital. Kahit sino naman na mayroong sakit at karamdaman, kapag walang salita ng Panginoon, sure po, kailangan may pera ka, kailangan magpadala ka talaga sa ospital dahil sa hirap. Pero kung meron kang Panginoon at meron salita ng Panginoon, sigurado, hindi ka basta-basta magpapadala doon. Bakit sa main church? Mga ambulansya ang pumupunta sa main church. Hindi yung ambulansya ang pumupunta sa ospital. Doon sa church. Saan ka makakita nun? Dito lang yan sa Jaon. Dito lang yan sa tamang koneksyon. Yes, kung magbaba, ano po kayo? Sa mga videos po doon sa main church, ano po makikita? Mga ambulansya. Pupunta po sa church, hindi po sa ospital. Pagdating ng ambulansya sa church, sigurado uuwi yung pahinan, yung sakay ng ambulansya na yun na malakas, na magaling. Diba? Saan ko nakakakita niyan? Noon, wala tayong nakikita niyan. Dito lang yan. Dito lang natin yung naranasan. Amen, family. Amen. Kasi yung servant na in-appoint ng Panginoon dito po sa ministry natin, hindi po basta-basta. Katulad ng nabanggit kay Pastor kanina, being a prophet is hindi po ordinary. Hindi po ordinaryo na in-appoint ka ng Panginoon bilang propeta. Hindi po yan basta-basta kasi ang isang propeta hindi po yan mananatili sa isang lugar. Ang isang propeta po, hahayo at hahayo yan. Pupunta at pupunta yan sa ibang lugar. Hindi po basta-basta yun. Amen. Amen. Kung si prophet hindi po pinagpala ng Panginoon, sigurado hindi yan makakapunta ng Luzon. Hindi yan makakapunta ng Mindanao. Hindi yan makakapunta ng international. But glory to Jesus, the moment na merong kagalakan si prophet na mag-serve sa Panginoon, tinan nyo, hindi nyo akalain na tayo makikilala natin si prophet. Na tayo mahahawakan tayo ni prophet. Diba? Kung yung iba nga noon, sa mga church, sa ibang church noon, hindi naman natin mahahawakan yung nagsasalita dyan sa unahan. Hindi naman natin makikita yan sa panahon na meron tayong mga kailangan. Amen. Sa panahon na may sakit tayo, hindi man natin makikita yan. Hindi man yan magpapakita sa atin. Tuwing-tuwing ko lang yan makikita. Doon sa unahan, hindi mo pa yan mahawakan. Diba? Pero pinagpala ng ministry na ito ng moment na mayroong propeta. Pinagpala tayo na mga lingkod ng Panginoon ng moment na nakilala natin si prophet. Kasi kung ano yung pagpapala na natatanggap ni prophet, natatanggap din natin. Kung ano yung kagalingan na natanggap nila prophet, natanggap din natin. Yan po yung totoo. Lahat po tayo bumalik the moment na nakakonekta tayo sa Diyos. Amen. Yes, merong mga time na gagalawin ka talaga ng kaaway kasi hindi naman natin katulad sinabi ni Pastor, hindi natin malalaman kailan aatake ang kaaway.
Kaya dapat lagi tayo handa. And sa pamamagitan ng salita ng Panginoon na meron kang panghahawakan at tatayuan mo yan sa buhay mo. Kahit anong galaw ng kaaway dyan, hindi ka maapektuhan. Amen? Praise the Lord. Thank you, Jesus. Yes po. Hindi po basta-basta maging servant of God. Hindi po basta-basta maging propeta ng Panginoon. Kasi kung tayo nga, o kami na mga pastor, hawak na namin yung mga, kung may sarili pa kami problema, hawak pa din namin yung problema ng mga family natin. Kung ano yung pinagdadaanan nila, isa kami sa unang naapektuhan. Yes po. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Yes po, yun po yung totoo. Ayan. Praise. Ayan. Thank you, Jesus. Kung ano po yung nararanasan nyo, kung meron na po mga sitwasyon na kinakaharap po kayo, kami po yung unang naapektuhan. Amen. Kami po yung unang pupunta sa bahay nyo para ipag-pray kayo. Kami pa po si Prophet na buong Pilipinas hawak. Even international hawak. Diba po? Kung tayo nga lang mga lingkod ng Panginoon, mag-a-attend tayo sa gawain ng linggo, minsan hindi rin tayo basta-basta makaka-attend. Pero kung meron kang kagalakan ng Panginoon, sigurado, mai-enjoy mo ang pag-serve sa Lord. Amen. Amen, family. Amen. Ayan, praise the Lord. So sabi dito in the book of Psalm chapter 75, verse 6 to 7. Ayan, praise the Lord. Kung sino po yung may mga Bible, praise the Lord. Paki-open. Power on. USB line mode. In the book of Psalm, mga awit. Ayan. Chapter 75. Praise. Ayan. Salmo 75, chapter 6, verse 7. Sabi po dito, ay nasa 6, sapagkat hindi man mula sa silangan o mula man sa dito na lang. Dahil ang tagumpay ng tao hindi nagmula sa kung saan-saan. Praise the Lord. Ito sa malalim, ang sabi po dito, sapagkat hindi man mula sa silangan o mula sa kanluran, o mula man sa timugan ang pagkakataas, kundi ang Diyos ay siyang hukom. Praise the Lord. Again dito, dahil ang tagumpay ng tao hindi nagmumula sa kung saan-saan, kundi sa Diyos lamang. Siya ang humahatol kung sino ang ibababa at kung sino ang itataas. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise. Thank you, Jesus. Ayan. Thank you, Lord. Ayan. Ang Panginoon na po ang nakakaalam. Kung sino yung dapat yung pagkanain, kung sino dapat yung hindi. Kung sino yung dapat yung itaas, at kung sino yung dapat yung ibababa. Amen. Amen. Kung gusto natin itaas tayo ng Panginoon, humble ourselves. Deny ourselves to the Lord. Amen. Magalak tayo sa pagpupuli sa Panginoon tuloy mo. Amen. 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 Yes, maging habit natin ang pag-attend sa gawain ng Panginoon. House visitation man yan, Sunday service man yan, clustering man yan, Bible study man yan, maging habit po natin ang mag-attend sa gawain ng Panginoon. Kasi hindi po yan basta-basta. Hindi po yan ordinary yung gawain ng Panginoon. Na after, pumunta ng mga pastor doon, walang nangyari. The moment the servant of God declared through the word of God, grabe yung panalangin ng matatanggap mo. Amen. Amen. Amen po. Hindi na naranasan po natin, hindi po yan dahil sa pagpano ng kamay. Hindi po yan dahil sa mga kamay ng servant of God, kundi dahil sa mga salita na lumalabas sa bibig ng mga servant of God. The moment that we declare na tayo pagpapalain ng Panginoon, yun po yung mangyayari. Ang moment na pagpapalaan po natin. Yun po yung matatanggap natin. Ang pagsasabi natin, gagaling ka or gagaling ka na, pagpapalaan po natin. Amen po ba? Amen. Kasi we are in the right direction. Hindi po ito basta-basta. Hindi po ito basta-basta na ministry. Yan po yung masasabi namin. Hindi po ito basta-basta. Amen, family. Amen. Pakisabi sa katalim mo, family. Family. Hindi ito basta-basta. Hindi ito basta-basta. This ministry This is is ministry. appointed by God. According to a point of God. Ayan, praise the Lord. In-appoint po ng Panginoon itong ministry na to upang abutin pa yung mga tao na wala sa presensya ng Panginoon. Amen. Amen? Na in-appoint po itong ministry na to na pagaling
Na kung alam naman natin, hindi naman natin alam na high blood pala dahil sa mga galit, dahil sa mga binanakit, dahil sa mga buon. Yes, sino po ba nakakaalam ito na ako yung dahilan? Meron po ba may alam? Nung hindi pa tayo nakakulay sa noong na high blood dahil sa galit? Or noon ang alam natin na high blood dahil sa baboy? Sure po. Kahit naman kami, yung alam namin. Kapag sa high blood kasi ako. Kasi, kumakain ako ng baboy dahil sa mga nakita. Yun po din yung alam namin. Amen? Kapag may sakit sa tuhod, arthritis, dahil ako din sa puso, yung mga gano'n. Hindi po yung alam namin noon. Pero ngayon, kapag that we are connected to the right connection, kung marami na lang lahat ng mga sakit at karamdaman, hindi po yan dahil po sa mga pinakain ng tao. Amen. Yan po yung palagi po natin tandaan. Wala po sa pagkain ang dahilan po bakit po tayo nagkakasakit. Amen. Amen? Dito lang po yan natin nalaman sa Diyos. Amen po. Amen. At marami pa tayong malalaman na hindi pa natin nalalaman ngayon. Kumbaga nasa step by step pa tayo. Meron pa tayong mga dapat malaman na hindi pa naisisiwalat ngayon. Kaya the moment na nagpapatuloy ka, na nakakulit ka sa gawain na to, sigurado malalaman mo at malalaman mo yung dapat pang malaman. Lalo na po ngayon na mga nasa huling araw na po tayo. Amen. Hindi na po tayo dapat magpaliwi-liwi pa. Hindi na po dapat tayo magpapipig-pig pa. Amen. Hindi na po dapat tayo magpapipig-pig pa. Huwag po natin kailangan yung mga tao. Nakakala nilang normal pa po yung mga nangyayari ngayon. Hindi na po ito normal. Kung alam mo ang salita ng Panginoon, hindi na po ito normal. Amen. Amen. Pero kung wala kang salita ng Panginoon, tingin mo normal lang to. Amen. Amen. Praise the Lord. Huwag po natin gawin normal ang hindi normal. Amen. Amen. Pero hindi ako pwede sabihin na hindi ito normal yung mga pangyayari kayo is magkakaroon po tayo ng takot. Magkakaroon po tayo ng pangamba. Amen, family. Amen. Sabi na the moment na you are connected to the right connection, you are protected. Amen. Amen. And syempre po, ano po yung nag-declare ng servant of God? Panibalaan po natin, family. Kasi wala akong magagawa ang sakripisyo mo natin kung wala pagsunod. Amen. Amen. Wala akong magagawa yung sakripisyo natin kung wala pagkikinig. Amen. Amen po. Kahit anong sakripisyo natin na umatin ay gawain ng Panginoon, kung hindi naman natin susundin kung ano yung sinabi ng mga servant of God, wala yung mangyayari. Amen. Amen. Katulad niya, sinasabi ni Prophet, para hindi ka na magkasakit, iwasan mo magalit, iwasan mo magbuod, magpatawad ka sa mga tao, magkasala sa iyo, yun po yung gawin natin. Amen. Amen. Para matanggap mo yung pananalig ng Panginoon, yun po yung gagawin natin. Amen. Wala po sa isa yung sakripisyo ng tao kung hindi ka po susunod sa inapuin ng Panginoon. Amen. Yun po yung totoo. Amen, family. Amen. Palapakan po natin si Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Ayan na, ang Panginoon na po ang makakapag-judge sa atin. Wala po isinong tao ang dapat nang umatol sa atin. Amen. Amen. Ang Panginoon lamang. Lalo na po sa mga huling araw. Titingnan ng Panginoon sino yung mga tao na nararapat para sa Kanya. Sino yung mga tao na hindi nararapat para sa Kanya. Yan po yung magaganap sa mga huling araw. Kaya sa mga huling araw, the moment that we are obeying the teaching in this ministry, sigurado po, yung pagkakataon ng Panginoon, kasama po tayo doon sa or kabilang tayo sa nakakasama sa pagbabalik ng Panginoon. O bilang kayo family, sunod lang kung ano po yung sinabi. Ha? Makinig lang kung ano yung sinabi. Siyempre, kung the moment na makinig, gagawin din po natin. Amen. Amen? Hindi po pwede makinig na po tayo ng makinig, tapos pagdating pa sa bahay, wala po tayong gagawin. Amen? Amen. Kailangan po gagawa at gagawa pa rin po tayo. Ano yung pagawa? Sundin po natin kung ano po yung sinabi po dito sa gawain natin. Amen. Amen? Kasi sa mga pagkitan po ng pagsunod natin, andyan po yung promotion ng Panginoon. Amen? Amen. Praise the Lord. Amen. And now, obeying to our spiritual Father is our formula of your promotion. Sabi nga po diba, the Bible say, believe this prophet and you shall prosper. Kung gusto mong pagpalain, sunod po tayo kung ano po yung sinabi ng propeta ng Panginoon.
Amen. Kasi lagi ko lang sinasabi, the prophet of God is the mouthpiece of our living God. Hindi po yan basta-basta lahat ng nilabas sa bibig ng propeta. Lahat po yan i-reveal ng Panginoon sa Kanya. Amen. Amen. Praise the Lord. Sabi nga po, the Bible say, Amos 3:7, surely the Lord God will do nothing, but He revealed His secret into His servant, the prophet. Wala na po iba. Ang propeta lang po ang Panginoon, ang mouthpiece ng Panginoon. Kaya kung ano po yung pinaba ng propeta, the moment na susundin mo, sigurado hindi ka mapapahanga. Amen. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Ayan. Praise the Lord. Ayan. Even forgiveness. Kapag sinabi ng mga servant of God, forgive them. Patawarin po natin mga nagkasala po sa atin. Sunod po tayo kahit gaano pa panghirap. Kasi hindi mo basta-basta. Nakasakit sa inyong sobra. Nagawad ka ng hindi maganda. Hindi mo basta-basta magpatawad. Pero the moment na sumunod ka, kung ano yung sinabi ng propeta ng Panginoon, at ginawa mo magpatawad sa mga taong nagkasala sa iyo, diyan po, yan yung unang step para makamit po natin yung pagpapala ng Panginoon. Amen. Kasi sinasabi nga po, di ba, kahit ang panalangin natin sa Panginoon, Lord, pinalangin ko, Lord, ito yung gawin mo, Lord, ito yung gusto kong mangyari. Pero kung yung puso mo, kung mo ng galit, kung mo ng hinanakit, kung mo ng poot, wala pong saysay kahit anong binitawan mo sa salita na hihingi mo sa Panginoon. Di ba sabi nga po, bago kayo mag-alay or bago kayo pumunta sa altar para mag-alay, iwanan mo muna yung alay mo para pumunta doon sa mga tao na nagawa mo ng hindi maganda or sa mga tao na nakagawa sa inyo ng hindi maganda. Patawarin ninyo sila. Amen. Bago kayo babalik sa Panginoon. Dahil mawawala ng saysay lahat ng ginawa ng sakripisyo para sa Lord kung hindi tayo magpapatawad. Amen, family. Forgiveness is the key. Amen. Amen. Praise the Lord. Forgiveness is the key to receive our portion, to receive our healing, to receive our promotion. Forgiveness. Amen? Amen. Magpatawad po tayo. Diba? Sabi ko lang ng Diyos kanina. Mahalin natin ang kapwa natin. Ha? Kahit sino kaya, kahit ano pa yan, hindi naman yung kaaway natin. Mahalin mo yan. Kahit ang ginawa ng tao na yan, sir, patawarin yan, mahalin mo yan. Amen. Amen? Kasi yan po yung sinabi. At yan po yung gagawin po natin. Amen, family? Amen. Praise the Lord. Dahil ang Panginoon po ang mag-judge po sa atin. Amen. Kung panahon na bubuhay ka ba, nag-serve ka nga sa Kanya, gumawa ka nga ng mga kagustuhan niya, pero hindi mo naman ginawa yung sa utos niya. Mahalin mo yung kaaway mo. Mahalin mo yung kapwa mo, patawarin mo yung nagkasala sa'yo. Kung hindi mo naman ginawa ng Panginoon po ang mahagod sa atin. Amen? Amen. Wala po ni sino ang makakahagod sa tao, hindi ang Panginoon lang. Yun po yung panghawakan po natin, family. Amen? Amen. Ayan, as long as you are, follow the word, promotion is yours. Amen? Sabihin mo, promotion is mine. 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 Whether Satan, si Likes or not. Gustuin ba ng kaaway or sa hindi? Promotion is mine. Promotion is Ang mine. panalangin ng Panginoon ay sa akin. Ang panalangin ng Panginoon. At hindi ito mananakaw ng kaaway. Pagpapalat po natin si Lord. So, may bago po tayong instruction. Hallelujah. From the prophet of God, ito po yung nirebuild ng Panginoon sa propeta ng Panginoon. Meron po tayong time ng prayer. Praise the Lord from 3, 6, 9, 12. Yan po yung prayer natin. Amen? Kasi ito po prayer po na po is hindi po ordinary. Yan po yung lagi namin sinasabi ko sa pagdating sa Panginoon. Hindi po yan ordinary. Hindi po yan basta-basta na ginawa mo na at walang mangyayari. The moment na sinunod po natin yan yung 3 a.m. ng madaling araw, 6 a.m., 9 a.m., 12 o'clock ng tanghali, and another 3 p.m., and another 6 p.m., another 9 p.m., and 12 noon, 12 midnight. Ayan, pag sinunod po yan,
Kung ano man po yung kahilingan mo sa Panginoon, ano man po yung mga panalangin mo para sa pamilya mo, surely matatanggap mo. Amen. Hindi po yan aksaya ng oras. Kahit 10 minutes lang po, ibukan natin yung bibig natin para pasalamatan ng Panginoon sa mga oras po na yan. Amen. Amen, family. Amen. Yan po yung gagawin instruction po dito sa Leon. Para po ma-develop po natin yung love natin or ma-develop po natin yung commitment po natin sa Panginoon. Amen. Kasi kaya sa panahon po ngayon, kailangan natin na lagi tayong magpagsa sa Panginoon. Kailangan natin na lagi tayong nakakonekta sa Panginoon. Kaya sa pamamagitan ng prayer natin, yan po yung time na kukonekta tayo sa Panginoon. Amen. Amen. Amen, family. Amen. Gawin po natin yan ha. Kahit 10 minutes na po sa bawat oras po na yan, mahalaga na po yan. Is-angas na po yan. Amen, family. Amen. Amen. Palakpakan po natin sa Lord. Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Ayan. For promotion is beginning the result of right connection. Amen. Amen. Ayan, we are always here. Palagi sinasabi dito na the moment that we are, hallelujah, that we are blessed, that we are connected to this ministry. Amen. Lagi ko natin i-declare. We are so blessed that we are connected to this ministry. Amen. Amen. Ayan. Kasi, yan, kung sabi ko kanina, marami po tayong connection. Amen. Marami ang tao po is maraming connection, but hindi po lahat ng connection is right connection. Marami po tayong marinig sa labas na kung ano-ano mga salita. Marami tayong marinig sa labas ng mga balibalita. Pero kung nakakonect ka po sa tamang connection, hindi ka po maliligaw ng landas. Amen. Hindi ka po agad-agad makapaniwala ng mga tao sa labas. Amen? Amen. Kaya stay connected para po tayo ay protected. Amen, family? Amen. Ayan, praise the Lord. Palapakan po natin si Lord. Hallelujah. Ayan. Kung ano yung marinig natin sa labas, dapat marunong tayong magsala-sala. Kung ito, yung sinabi ba nila, dapat ba lang gawin o hindi gawin? Amen. Kung ito, dapat ba natin sundin o hindi sundin? Amen. Amen. Pero kung dito sa ministry po yan magagaling, sure po naman na dapat po natin nasundin at hindi po kayo mapapahamak dyan. Amen? Kasi wala naman po ginusto ang mga servants of God para ipapahamak ng bawat isa. Para ikalaglag ng bawat isa. Bagpos, ang gusto po ng mga servant of God dito is hindi na po kami makatanggap ng pagpapala mula sa Panginoon, kundi lahat po tayo. Amen. Amen? And the moment that we are connected to the right connection, kung ano po yung matanggap ng mga tao na nasa tamang connection, yun din po yung makatanggap natin. At the moment na sumunod po tayo at ginawa po natin yung mga dapat po natin gawin. Kasi hindi lang po kami ang may mga tungkulin. Lahat po tayo mayroong mga tungkulin. Amen, family? Amen. Praise the Lord. Thank you, Jesus. So, ayan. And given the life of Elisha and Elijah, kung ano po yung connection nilang dalawa, and the moment na si Elisha sumunod kay Elijah, doon po niya nakuha yung double portion ni Elijah. Kaya kung gusto po natin ng double portion, sunod po tayo sa mga servant of God, sunod po tayo sa mga itinalaga ng Panginoon para po mabago po yung mga prinsipyo po natin. Amen, family? Amen. Doon lang po yun. Stay connected. Sunod lang po tayo sa kung ano po yung bababa natin. And sigurado po hindi po tayo makapanangap. Amen, family? The moment, again, that you are in the right connection, grabe po yung panalangin na matatanggap po natin. Yes, agree niyo po sa Bible, life of Elisha and Elijah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. And also, life of Joshua to Moses. Kilala niyo po ba sila? Yung buhay ni Joshua, the moment na sumusunod siya kay Elijah, kay Moses. Amen, family? Amen. And also David. Si David, merong kapatid na mas matanda sa kanya na isang sundalo. But si David, isang batang lalaki, pero siya yung inapoint ng Panginoon bilang naging isang hari. Praise the Lord. Amen, family? Amen. Kaya yung commitment po natin sa Panginoon, kailangan po maging secure po yan. Amen. Kailangan po sa mga huling araw po na to, manatili po tayo sa mga daan na dapat po natin daanan
And dapat po manatili po tayo sa tamang connection para hindi po tayo magmahal. Amen, family. Amen. Ayan, palakpakan po natin sa Lord. Ayan. Sabi dito, obeying God is better than sacrifice. And the true believers act on God's word rather than only listening to it. Amen. Amen. Praise the Lord, thank you, Jesus. Sa pagsunod daw sa Panginoon, isigit pa yan sa sakripisyo na gagawin natin. Amen, family. Amen. Ang mga mananampalataya o mga tagasunod ng Panginoon ay ginagawa kung ano yung nasa salita ng Panginoon at hindi lamang pinapakinggan. Amen. Amen? Kung ano po, yung binaba ko ng propeta natin kung ano po yung binaba ng propeta ng Panginoon, hindi lang po tayo dapat makinig, sundin po natin. Dahil mas mahalaga po yan kaysa sa sakripisyo na gagawin po natin. Amen? Amen. Amen. Palakpakan po natin sa Lord. Hallelujah. And shout hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Tayo po tayo lahat namin in the presence of our living God. Hallelujah. Thank you, Jesus. And pakilaas po yung mga kamay po natin. Hallelujah. Glory to God. Jesus Christ. We worship you, Father God. We honor you. We magnify you over this place. Thank you, Jesus. Taas na natin yung mga kamay po natin, Marilyn. Iulit po natin ang ating mga mata. Ituon po natin ang ating mga puso, ang ating mga isipan sa ating Panginoon. Dahil hindi po tayo pumarito ng dahil lang po sa mga tao. Hindi po tayo pumarito dahil po sa mga nagawin ng Panginoon. Sabihin po tayo upang maging magandang ehemplo sa ating pamilya. At dito po tayo para i-commit mga sarili po natin sa Panginoon. Nandito po tayo o naparito po tayo para patunayan natin sa Panginoon yung pagpapahalaga natin sa gawain niya upang patunayan natin sa Panginoon kung paano tayo sumunod ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Naparito po tayo upang ipahayag kung gaano mabuti ang Panginoon sa mga buhay natin. Naparito po tayo upang ipagsigawan yung mga testimony na ating natanggap mula sa ating Panginoon. Dahil sa bawat umaga na gumigising tayo, is panalangin po yan mula sa ating Panginoon. At kung gusto mo natin makatanggap pa ng higit pa sa inaakala po natin, we always surrender our life to our Lord. We always commit our life to the Lord. Hindi lang po kami basta-basta mga servant of God na may tungkulin sa ating Panginoon. Even tayo mga family. Even lahat po tayo na nandito po ngayon. Ang Panginoon po ang makapag-judge na sa mga huling araw ipinahayag po ang salita niya. Hindi po ang mga servant of God ang obligasyon na ipakalat ang salita ng Panginoon. Kundi even po tayo mga mananampalataya ng ating Panginoon. Even po tayo mga believers ng Panginoon. Meron po tayong tungkulin na ipahayag ang salita ng ating Panginoon. Yung mga testimony na ating natatanggap, yan po yung magiging daan upang yung mga tao na wala pa sa presensya ng Panginoon is makabalik sa presensya ng Panginoon. Through your testimony, yan po yung magiging kalakasan ng mga tao na wala pa sa presensya ng ating Panginoon. Kaya yung mga testimony po natin, hindi po yan basta-basta, hindi po yan nagabayaran, hindi po yan nabibili. Dahil ang mga testimony po na yan po ang magpapatunay na ang Diyos na inilagalan po natin dito sa Diyos ay buhay na totoo. Na ang Diyos na inilagalan natin dito sa Diyos ay kapila at higit pa sa lahat. Maraming Diyos tayo kilala, pero sa lahat ng Diyos, isa lang ang dapat natin na papurihan. Isa lang dapat ang ating dapat na itataas. Walang iba kundi ang pangalan ng Jesus. Jesus na nagpapako sa krus para tayo ay maligtas sa mga kasalanan. Jesus na nagpapako sa krus dahil sa pag-ibig niya sa atin. Na sa
sabihin natin na wala po tayong magagawa kung wala po ang Panginoon. Wala po tayong lahat kung hindi po tayo sinave ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Wala po sa isa lahat ng talento na meron tayong wala po sa Panginoon ang ating connection. In the moment that we are connected to the right connection, we are all protected, we are all guided, we are all blessed with the blood of Jesus. This ministry is not ordinary. This ministry is extraordinary dahil dito natin naranasan yung mga bagay na hindi ko natin naranasan ngayon. This right connection is appointed by God through the prophet of God. Na natutunan natin or nalaman natin yung patutuhanan lalo na sa mga huling araw kung ano yung dapat natin gawin. Thank you, Jesus. We worship you, Father God. Thank you, Father. Being a servant of God, we need to humble ourselves. We need to deny ourselves to the Lord. Praise the Lord, Jesus. Piliin po natin ang kapayapaan ng Panginoon. Piliin po natin yung kagalakan ng Panginoon na the moment that we serve the Lord, our life will never be the same again. Our strength will never be the same again. Yung kagalakan na pagpupuri sa Panginoon, yung kagalakan na pagsamba sa Panginoon, yan po yung ating mararanasan ang moment that we are connected to the right connection. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. And to those who join with us by live streaming, praise the Lord. Thank you, Jesus. The moment that you are connected to the right connection, the moment that you are connected to this ministry, the moment that you are connected to the right of the prophet of God, surely every declaration of the man of God shall come to pass over your life. It cannot be otherwise in the mighty name of Jesus Christ. That every sickness, infirmities, and affliction, every diseases and sin, hindi na makakagalaw sa inyong buhay. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' mighty name. And thank you, family, for your watching. Thank you for joining with us today. Hallelujah, be blessed in the land of the living. God bless your family. And truly, hallelujah, we declare that truly indeed, our life will never be the same again. The moment that we are connected to the right connection. God bless your family. Thank you for your watching. God bless you. God bless you. Shalom, shalom, shalom. Praise the Lord, Jesus. Let's worship, family. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Being a servant of God, again, we need to deny ourselves. We need to commit our life to Jesus. Praise the Lord.